Ang amoy ng sunog na plastik ang unang gumising sa diwa ni Ara. Sinundan iyon ng mga sigaw na puno ng takot, nagmumula sa kung saan sa labas ng manipis na pader ng kanilang nirerentahang kwarto. Agad na napabalikwas ng bangon si Ara. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang init. Hindi ito ang karaniwang init ng tag-araw. Ito ay isang nakakapasong init na tila yumayakap sa buong gusali. Apoy. Isang salita lang ang pumasok sa isip niya. At sapat na iyon para manlamig ang buo niyang katawan sa kabila ng nakakapasong hangin. Liam! Leo! Lia! Sigaw niya. Ang boses ay garalgal dahil sa biglaang paggising at sa nagsisimulang kumapal na usok. Napalingon siya sa sahig, kung saan magkakatabing natutulog ang tatlong anghel ng kanyang buhay. Ang tatlong dahilan kung bakit siya bumabangon sa araw-araw. Gumalaw ang mga bata, umuungol sa kanilang pagtulog. Hindi pa alam ang panganib na nakapalibot sa kanila. Wala nang panahon para mag-isip. Wala nang panahon para kumuha ng kahit ano. Ang mga damit na nakasampay, ang maliit na ipon na itinago niya sa ilalim ng unan, ang nag-iisang piraso ng tinapay na itinabi niya para sa almusal nila bukas lahat iyon ay abo na lang sa ilang sandali. Wala siyang pakialam. Gising! Bilis! Hinila niya ang kumot na nag-iisang sapin ng mga bata. Binuhat niya si Lia, ang bunso at pinakamaliit, habang ginigising naman niya ang dalawang lalaki. Liam! Leo, gumising kayo. Kailangan nating umalis. Dia, anakin. Ang takot sa mga mata ng mga bata nang makita nila ang usok at marinig ang mga sigaw sa labas ay tila punyal na sumaksak sa puso ni Ara. Ngunit itinaboy niya ang sariling takot. Hindi ito ang oras para manghina. Hawakan ninyo ang damit ko. Huwag kayong bibitaw. Kahit anong mangyari, mariin niyang utos, sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Pagbukas niya ng pinto, isang impyerno ang sumalubong sa kanila. Nagngangalit ang apoy sa dulo ng pasilyo. Nagtatakbuhan ang mga tao. Nag-iiyakan. Walang pakialam sa iba kundi sa sariling kaligtasan. Niyakap ni Ara ang tatlong bata. Ginawang panangga ang sariling likod laban sa mga taong bumabangga sa kanila. Bawat hakbang palabas ay isang pakikipaglaban. Ang usok ay humahapdi sa kanilang mga mata. Ang init ay dumidikit sa kanilang balat. Ngunit hindi bumitaw ang maliliit na kamay na nakakapit sa kanyang duster. Sila ang kanyang lakas. Nang sa wakas ay marating nila ang kalsada at malanghap ang hangin sa labas, napaluhod si Ara sa semento, humihingal at umuubo. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na mga bata. Ligtas sila sa apoy. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang gusaling unti-unting nilalamon ng apoy, ang lugar na tinawag nilang tahanan sa loob ng 2 taon, ibang klasing panlalamig naman ang gumapang sa kanyang kalamnan. Ligtas sila sa apoy. Pero paano na ngayon? Wala silang damit, wala silang pera, wala silang matutuluyan, wala silang kahit ano. Umupo sila sa malamig na bangketa sa kabilang kalsada, kasama ng iba pang mga biktima. Ang ingay ng mga sirena at ang amoy ng usok ay nakahihilo. Ngunit para kay Ara, ang mundo ay tila naging tahimik at malinaw. Ang tanging nakikita niya ay ang tatlong maliliit na katawan na nanginginig sa kanyang yakap. Si Liam, ang panganay, ay pilit na nagpapakatao. Kinagat ang labi para pigilan ang pag-iyak. Si Leo ay tahimik na lumuluha. Ang mga butil ng luha ay humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. At si Lia, ang kanyang prinsesa, ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang duster na amoy usok. Tita Ara, gutom na po ako. Halos pabulong na sabi ni Leo, ang boses ay basag. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Ara sa kanyang puso. Mas masakit pa,
kaysa sa init ng apoy kanina. Hinigpitan niya ang yakap sa kanila. Konting tiis lang anak. Hahanap si tita ng paraan, sabi niya. Kahit na sa sarili niya ay wala siyang makitang kasagutan. Paanong paraan? Kanino siya lalapit? Ang pag-asa ay tila kasamang natupok ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, sa pagitan ng mga kumikislap na ilaw ng mga trak ng bumbero at ambulansya, isang sasakyan ang namukod tangi. Isang mamahalin at kulay itim na kotse, makintab na tila hindi nababagay sa eksena ng trahedya. Napatingin ang ilang mga tao, ngunit mabilis ding binaliwala. Ngunit si Ara ay hindi maalis ang tingin. Bumukas ang pinto sa passenger seat at isang lalaking nakauniporme ng driver ang mabilis na lumabas para buksan ang pinto sa likod. Isang pares ng makintab na itim na sapatos na katad ang unang lumabas. Sumunod ang dulo ng isang eleganteng kahoy na baston. At pagkatapos, isang matandang lalaki ang maringal na tumayo mula sa sasakyan. Nakasuot ito ng plansadong-plansadong barong. At sa kabila ng kanyang edad, may awtoridad sa kanyang tindig. Hindi pinansin ng matanda ang kaguluhan sa paligid. Ang kanyang mga mata, matalas at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, ay direktang nakatuon sa kanila, kay Ara, at sa tatlong batang nasa kanyang kandungan. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Ang tunog ng kanyang baston sa semento ay tila may sariling ritmo sa gitna ng ingay. Bawat hakbang niya ay may bigat. Napaurong ng bahagya si Ara. Instinktibong pinoprotektahan ang mga bata mula sa estranghero. Tumigil ito sa mismong harapan nila. Tinitigan nito ang bawat isa sa mga bata. Mula sa buhok ni Liam na kapareho ng kay Katrina sa mga mata ni Leo na puno pa rin ng luha, hanggang sa natutulog na mukha ni Leah. Hindi ito ang tingin ng isang taong naaawa. Ito ay tingin ng isang taong sinusuri ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ikaw si Ara Reyes? Tanong ng matanda. Ang boses nito ay malalim at makapangyarihan, kahit na mahinahon ang pagkakasabi. Isang kaba ang dumaloy sa ugat ni Ara. Paano nalaman ng estrangherong ito ang pangalan niya? Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Hinigpitan niya ang hawak sa mga bata, na tila anumang oras ay aagawin ito sa kanya. Nakikita kong nasa isang mahirap kayong kalagayan. Patuloy ng matanda, ang tingin ay bumaling sa nasusunog na gusali. Bago muling ibinalik sa kanya, walang isinagot si Ara. Ano ang sasabihin niya? Naabo na ang lahat ng pinaghirapan niya? Na hindi niya alam kung saan sila pupulutin bukas? Na ang kumakalam nilang sikmura ay kasing sakit ng mga sugat na hindi nakikita? Parang nabasa ng matanda ang lahat ng yon sa kanyang mga mata. Muli itong tumingin sa mga bata, at sa pagkakataong ito, isang bahagyang paglambot ang nakita ni Ara sa mukha nito. Ang mga batang ito. Hindi sila dapat natutulog sa kalsada, sabi nito, na tila kinakausap ang sarili. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan na para kay Ara, ay isang walang hanggan. Itinukod ng matanda ang kanyang baston at diretsyong tumingin sa mga mata niya. Sumama kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng isang ligtas na tahanan. Natigilan si Ara. Napatitig siya sa matanda. Hinahanap ang anumang bahid ng pagbibiro sa mukha nito. Wala. Ang mga salita ay tumagos sa pagod niyang isipan. Isang alok na napakaganda para maging totoo. Isang ligtas na tahanan. Iyon ang tanging pangarap niya para sa mga bata. Ngunit ang mundo ay hindi ganoon kabait. Lalo na sa mga taong tulad niya. Walang libre sa mundong ito. Sino po kayo? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ang boses ay nanginginig. Bakit? Bakit niyo po kami tutulungan? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Ang pangalan ko ay Ricardo de la Vega, sagot nito. At sa ngayon, iyon lang ang kailangan mong malaman. Iniabot nito ang isang kamay na makinis at hindi sanay sa hirap.
Isang imbitasyon, isang daan palabas sa impyernong ito. Ngunit para kay Ara, ito ay isang misteryo. Isang tanong na walang kasagutan habang nakatingin siya sa kamay na nakaabot. At sa mamahaling kotse sa likuran nito, isang tanong lang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bakit? Bakit siya? Pagod. Iyon ang nararamdaman ni Marco de la Vega habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan papasok sa bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga de la Vega. Isang mahabang araw ng mga meeting, mga numero na kailangang pag-aralan at mga desisyon na maaaring makaapekto sa libu-libong empleyado ng kanilang kumpanya. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang tahanan, isang baso ng mamahaling alak, at ang kawalan ng anumang komplikasyon. Ngunit ang katahimikan na inaasahan niya ay agad na nasira pagpasok pa lang niya sa malaking pinto na gawa sa Nara. Isang matinis na halakhak ng bata ang sumalubong sa kanya. Napahinto si Marco sa paglalakad. Kumunot ang kanyang noo. Ang mansyon ay palaging tahimik. Isang museo ng mga mamahaling gamit at mga alaala. Ang tanging nakatira dito ay siya, ang kanyang lolo Ricardo. Ang tunog ng isang bata ay kasing labag sa lugar na ito gaya ng isang mantsa sa isang puting-puting damit. Sinundan niya ang tunog patungo sa malawak na sala at doon nakita niya ang isang eksenang halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso sa galit. Isang batang lalaki na may dumi sa pisngi at suot na damit na halatang donasyon lang ang nakatayo sa tabi ng isang antigong mesita. Ang mga daliri nito na may bakas ng kung anong kinain ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa isang Ming Dynasty vase, isang palamuti na mas matanda at mas mahal pa kaysa sa buong barangay na pinanggalingan siguro ng bata. "Huwag mong hawakan yan!" Ang malamig at may awtoridad na sigaw ni Marco. Napatalon sa gulat ang bata. Kasabay nito ang paglitaw ng isa pang batang lalaki at isang babae. Kapwa may ganoon ding hitsura payat. Medyo marumi at takot na takot. Ngunit hindi sa mga bata nakatuon ang galit ni Marco. Ito ay sa babaeng mabilis na lumapit mula sa kusina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang babae na hindi niya kilala. Nakasuot ito ng simpleng duster na kupas na. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay pagod. Ngunit may isang bagay sa mga mata na iyon, isang kislap ng katatagan na lalong nagpairita sa kanya. "Sino ka?" tanong ni Marco. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng paghamon. "At anong ginagawa ninyo sa bahay ko?" Napayuko ang babae. Hinila ang tatlong bata sa likuran niya na para bang kaya siyang protektahan ng kanyang maliit na katawan. "Pasensya na po, sir. Ako po si Ara Reyes. Sila po ang mga pamangkin ko. Hindi ko tinatanong ang pangalan ninyo." Mariing sabi ni Marco, lumalakad palapit. "Ang tanong ko, bakit kayo nandito?" Dinala po kami dito ni Don Ricardo," sagot ni Ara. Don Ricardo, ang kanyang lolo. Isang pamilyar na pagkayamot ang naramdaman ni Marco. "Ang lolo ko?" ulit ni Marco. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanya. "At ano ang sinabi mo sa kanya para dalhin kanya rito? Naawa ba siya sa madrama mong kwento?" Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Ara. Isang saglit na pagkirot ng konsensya ang naramdaman niya. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Natutunan na niya ang kanyang leksyon sa mahirap na paraan. Ang mga babaeng tulad nito na gumagamit ng kahinaan bilang pain, sila ang pinakamapanganib sa lahat. Naalala niya si Victoria. Ang sakit ng pagkakanulo ay sariwa pa rin. "Umalis na kayo," utos niya. Ang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Hindi ito isang charity institution. "Marco!"
Malko, napalinggon si Marco. Si Don Ricardo ay nakatayo sa paanan ng malaking hagdanan. Ang mukha ay seryoso sa opisina ko. Ngayon din, sabi ng matanda bago ito tumalikod at nagsimulang maglakad. Isang huling masamang tingin ang ibinigay ni Marco kay Ara bago siya sumunod sa kanyang lolo. Pagpasok sa opisina, isang silid na amoy lumang libro at tabako. Agad na hinarap ni Marco ang matanda. Lolo, ano po bang nangyayari? Sino ang mga taong yon? Bakit ninyo sila pinapasok sa pamamahay na ito na para bang isa itong evacuation center? Sunod-sunod niyang tanong, hindi na napigilan ng galit. Kalmadong umupo si Don Ricardo sa kanyang silyang gawa sa leather. Pinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa at tinitigan si Marco. Nasunugan sila, Marco. Walang natira sa kanila. Wala silang matutuluyan. At problema po ba natin yon? Giit ni Marco. May DSWD. May mga shelter. Hindi natin responsibilidad na pulutin ang bawat taong nadadapa sa daan. Hindi nyo ba naisip na baka isang modus lang ito? Ginagamit ang mga bata para makakuha ng awa at pera? Kilala ko siya. Simpleng sagot ni Don Ricardo. Paano? Saan? Isang estranghero, lolo. Baka mamaya, miyembro pala yan ng isang sindikato. Hindi siya masamang tao. Mariing sabi ni Don Ricardo. Lahat sila ay hindi mukhang masamang tao sa simula. Sigaw ni Marco. Ang alaala ni Victoria ay muling sumagi sa kanyang isip. Hindi niyo na ba natatandaan ang nangyari noon? Ang kahihiyan na idinulot nito sa pamilya? Ganoon din nagsimula yon. Sa awa, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang apo, isang uri ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata nito. May kondisyon ako para sa iyo, Marco. Sabi ng matanda. Binabago ang usapan. Tungkol sa mana mo, napatiimbagang si Marco. Ito na naman. Palaging may kapalit ang lahat. Ano po yon? Ang buong yaman ng mga De La Vega, ang kumpanya, ang lahat ng ari-arian, mapapasa iyo lahat. Simula ni Don Ricardo, ang boses ay mabagal at sinasadya. Sa isang kondisyon, sabihin niyo na po. Tumingin si Don Ricardo ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Kailangan mong pakasalan si Ara Reyes. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Ang isip niya ay tila tumigil sa pag-andar. Nagbibiro po ba kayo, Lolo? Tanong niya. Isang nerbyosong tawa ang kumawala. Ngunit ang mukha ng kanyang lolo ay nanatiling seryoso. Walang bahid ng anumang biro. Nababaliw na po ba kayo? Sigaw ni Marco. Hindi na napigilan ang sarili. Pakakasalan ko ang babaeng yon? Ang isang pulubi na pinulot nyo lang sa kalsada? Para saan? Anong klase itong laro? Iyon ang desisyon ko. Matatag na sabi ni Don Ricardo. Kung gusto mo ng mana mo, pakasalan mo siya. Kung hindi, malaya kang umalis sa pamamahay na ito na walang dala kahit isang sentimo. Ito ay kabaliwan! Isa itong blackmail. Isipin mo kung anong gusto mo. Sabi ng matanda, tumatayo na. Pero hindi magbabago ang isip ko. Galit na lumabas ng opisina si Marco. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa isang imposible at nakahihiyang kondisyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang isip niya ay gulong-gulo, naghahanap ng paraan para makatakas sa bitag na ito. At doon, malapit sa sala, nakita niya si Ara. Nakatayo ito sa dilim. Halatang narinig ang lahat. Ang mukha nito ay isang maskara ng gulat, takot, at kahihiyan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng galit at pagkadismaya ni Marco ay nag-ipon at humanap ng isang target. Lumapit siya rito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dinala ng kanyang utak ang lahat ng kanyang hinala sa isang lohikal, ngunit ganap na maling,
Hinarap niya si Ara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagdududa. Ito ba ang plano mo? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng pangungutya. Ang akitin ng lolo ko para makuha ang pera namin? Ang mga salita ni Marco ay tumusok sa puso ni Ara na parang matutulis na bubog ng salamin. Ang bigat ng akusasyon, isang mang-aakit, isang manggagamit ng pera ay sapat na para durugin ang anumang natitirang lakas sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pamumuo ng mga luha ng kahihiyan at galit. Ngunit bago pa man pumatak ang mga iyon, napatingin siya sa mga pamangkin niya na mahimbing nang natutulog sa isang mahabang sofa, pagod sa mga pangyayari ng maghapon. Ang kanilang mga payapang mukha, ang kanilang walang malay na paghinga, sila, para sa kanila. Kaya niyang lunukin ang lahat. Ang pride, ang kahihiyan, ang masasakit na salita. Isinara niya ang kanyang puso sa sakit at hinarap ang realidad. Kinabukasan, isang abogadong nakasuot ng mamahaling suit ang naglapag ng isang makapal na dokumento sa lamesang nasa harapan ni Ara. Marriage contract, sabi nito sa isang formal na tono. Nasa opisina sila ni Don Ricardo. Katabi niya ang matanda, habang si Marco ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanila. Ang mga balikat ay tensyonado. Nanginginig ang kamay ni Ara habang binubuklat ang mga pahina. Hindi niya naiintindihan ang karamihan sa mga legal na terminolohiya, pero malinaw ang ilang mga probisyon na ipinaliwanag ng abogado na ang kasal ay para lamang maprotektahan ang mana ni Marco, na walang anumang emosyonal o pisikal na obligasyon ang bawat isa, na sa oras na hilingin ni Don Ricardo o kung sakaling pumanaw ito, ang kasal ay maaaring mapawalang bisa nang walang anumang habol si Ara sa yaman ng mga De La Vega. Ito ay isang transaksyon, isang bentahan, at ang ipinagbibili niya ay ang kanyang pangalan at kalayaan. Ang kapalit ay isang ligtas na kinabukasan para kina Liam, Leo, at Leah. Kinuha niya ang ballpen. Sa isang huling paghinga ng malalim, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Ang pirma niya ay tila isang sentensya. Ang kasal ay ginanap kinahapunan ding iyon. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita, sa isang maliit na opisina ng isang huwes na kaibigan ng pamilya De La Vega. Naganap ang pinakamalamig na seremonya na kayang isipin. Si Ara ay nakasuot lamang ng isang simpleng bestida na ipinahiram sa kanya ng isa sa mga kasambahay. Si Marco ay nakasuot ng kanyang business suit. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang tanging saksi ay si Don Ricardo at ang kanyang abogado. Do you take this woman to be your lawfully wedded wife? Tanong ng huwes. I do, sagot ni Marco. Ang boses ay walang kabuhay-buhay, ang tingin ay nasa dingding. And, do you take this man to be your lawfully wedded husband? Halos hindi lumabas ang boses ni Ara. Oo po. I do. At ganoon lang. Sa loob ng wala pang 10 minuto, siya na si Mrs. Ara Reyes de la Vega. Isang pangalan na parang hindi kanya. Pagbalik sa mansyon, walang nagbago. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Inakay siya ni Marco hindi papunta sa master's bedroom, kundi sa isang guest room sa kabilang dulo ng pasilyo. Binuksan niya ang pinto. Ito ang kwarto mo, sabi niya sa malamig na tono. Ang mga gamit ko ay nasa kwarto ko. Huwag mong pakikialaman. Huwag ka ring papasok doon. Para sa lahat, tayo ay mag-asawa. Pero sa loob ng bahay na ito, lalo na kapag tayong dalawa lang, malinaw sana na tayo ay mga estranghero lamang. Tumigil siya at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Ara. At isa pa, may isang patakaran ako na ayokong nilalabag. Huwag na huwag mo akong iistorbohin sa kwarto ko kapag gabi na. Maliban na lang kung nag-aapoy na ang buong mansyon. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumangulang si Ara. Hindi makatingin.
Ano pa ba ang aasahan niya? Ang unang hapunan nila bilang pamilya ay isang pagpapahirap. Nakaupo sila sa isang napakahabang lamesa na gawa sa mahogany, sapat para sa 20 tao. Si Don Ricardo sa kabisera, si Marco sa isang dulo, at si Ara kasama ang 3 bata sa kabilang dulo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Ang mga bata, na karaniwang maingay, ay tila nabighani at natakot sa karangyaan ng paligid. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang maliit na boses ang bumasag dito. Daddy, napatigil ang lahat. Napatingin si Marco, si Don Ricardo, at si Ara kay Lia, na nakaturo ang maliit na daliri kay Marco. Daddy, can I have more water po? Tanong ng bata sa kanyang inosenteng boses. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Isang saglit na pagkagulat, isang pagkunot ng noo. Tila ang salitang daddy ay isang sampal na hindi niya inaasahan. Lia, anak, mabilis na sabi ni Ara. Ang mukha ay namumula sa hiya. Hindi siya si daddy. Siya si Tito Marco. Ngunit huli na, ang salita ay binitiwan na. At ang epekto nito ay nanatili sa hangin. Isang paalala sa kanilang lahat kung gaano kakomplikado ang sitwasyong pinasok nila. Pagtapos ng hapunan, agad na umakyat si Marco sa kanyang kwarto, hindi na muling nagsalita. Gabi. Inayos ni Ara ang mga bata sa kanilang bagong kwarto, isang maluwag na silid na may 3 malambot na kama. Habang pinagmamasdan niya silang matulog, ang bigat ng kanyang desisyon ay muling dumagan sa kanya. Tama ba ito? Ang palakihin sila sa isang bahay na puno ng yaman ngunit walang pagmamahal, bumalik siya sa kanyang sariling kwarto. Isang malungkot at malawak na espasyo. Nahiga siya sa kama, ngunit ang pagod ay hindi magawang talunin ang gulo sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ang gumising sa kanyang natutulog na diwa. Isang ubo. Sinundan pa ng isa. Agad siyang bumangon at nagtungo sa kwarto ng mga bata. Nakaupo si Leo sa kanyang kama. Humihingal. Nang hipuin ni Ara ang kanyang noo, halos mapaso siya sa init. Nilalagnat ito ng mataas. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Bago lang sila dito. Hindi niya alam kung nasaan ang mga gamot. Ang mga kasambahay ay tulog na. Ang tanging tao na gising pa marahil at maaaring makatulong ay si Marco. Naalala niya ang sinabi nito. Huwag na huwag mo akong iistorbohin sa kwarto ko kapag gabi na. Pero nanginginig na si Leo sa lagnat. Ang patakaran o ang kalusugan ng bata. Para kay Ara, walang duda kung ano ang pipiliin. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang bawat hakbang sa malawak na pasilyo patungo sa pinto ng kwarto ni Marco ay tila 1 kilometro ang layo. Ang puso niya ay kumakarera sa kaba at takot sa magiging reaksyon nito. Nang nasa tapat na siya ng pinto, nag-alinlangan siya. Ngunit ang isang mahinang ungol mula sa likuran niya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at kumatok ng 3 beses sa kahoy na pinto. 3 katok. Ang mahinang tunog ay sapat na para gisingin ang natutulog na diwa ni Marco. Napamulat siya sa dilim ng kanyang kwarto. Ang isip ay agad na naging alerto. Tumingin siya sa digital na orasan sa kanyang bedside table. 2:00 ng madaling araw. Sino ang maglalakas loob na istorbohin siya sa ganitong oras? At 3 katok ulit. Mas desperado sa pagkakataong ito, isang tao lang ang nasa isip niya. Siya, ang babaeng ipinilit ng kanyang lolo sa buhay niya. Isang mainit na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kapal ng mukha pagkatapos ng malinaw niyang utos. Iyon ang pinakaayaw niya sa lahat, ang hindi pagsunod sa kanyang mga patakaran. Padabog siyang bumangon sa kama. Hindi na nag-abalang magsuot ng t-shirt.
Naka-boxer shorts lang siyang lumakad patungo sa pinto, handang ibuhos ang lahat ng kanyang inis sa kung sino man ang nasa labas. Pagbukas niya ng pinto, isang galit na tanong ang handa nang lumabas sa kanyang bibig, ngunit natigilan siya. Si Ara nga. Ngunit ang itsura nito ay hindi mukhang nang-iinis. Ang mukha nito ay putlang-putla sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Ang mga mata nito ay puno ng takot, isang tunay at hindi pagkukunwaring takot. Sir, pasensya na po sa abala. Nagsimula si Ara. Ang boses ay nanginginig. Pero si Leo po, ang pamangkin ko, sobrang taas po ng lagnat. Anong problema? Maikli niyang tanong. Ang inis ay napalitan ng pagkayamot. Hindi ba nito kayang humawak ng simpleng lagnat? Nanginginig po siya. At hindi ko po alam kung nasaan ang mga gamot. Halos pabulong na sabi ni Ara. Ang kahihiyan ay bakas sa kanyang boses. Nagbuntong hininga si Marco. Ito ang problema sa pagdadala ng mga estranghero sa bahay. Nagiging problema niya rin ang mga problema nila. Ngunit nang sumilip siya sa likuran ni Ara at makita ang batang nakabalot sa kumot, nanginginig at namumutla. Isang bagay sa loob niya ang kumilos. Hindi awa. Siguro konsensya. O siguro ayaw niya lang ng mas malaking gulo kung may mangyaring masama sa bata sa loob ng pamamahay niya. Kainin mo. Sabi niya sa maikli at awkward na tono. Inilapag ang isang paper bowl ng mainit na lugaw at isang bote ng tubig sa mesang katabi ni Ara. Napaangat ng tingin si Ara. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Kailangan mong kumain. Wala kang silbi dyan kung ikaw naman ang babagsak, dagdag ni Marco, umiiwas ng tingin. Agad siyang tumalikod at naglakad paalis, na para bang isang kasalanan ang magpakita ng kahit katiting na pag-aalala. Nang bumalik siya, ilang oras ang nakalipas. Naabutan niya si Ara na nakasandal sa upuan. Ang ulo ay nakatungo sa gilid ng kama ni Leo. Hawak pa rin ng isang kamay niya ang kamay ng bata. Doktor. Gamot. Kuwarto sa ospital. Ang mga bagay na iyon ay kayang bilhin ng pera. Ngunit ang nakikita niya ngayon ang pag-aalaga na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ay bago sa kanya. Gising na ang doktor, sabi ng nurse. Stable na ang bata. Maaari na kayong umuwi. Sa sasakyan pa uwi, ang katahimikan ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan na puno ng tensyon. Ito ay katahimikan ng pagod. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Ara sa likod. Mula sa rearview mirror, pasimple siyang sumusulyap. Nakita niya kung paano dahan-dahang ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Ang pagod ng buong gabi ay sa wakas ay bumagsak sa kanya. Dahan-dahan, ang ulo nito ay tumagilid hanggang sa marahan itong sumandal sa kanyang balikat. Napatigil sa paghinga si Marco. Ang unang instinct niya ay ang gumalaw, ang itulak ito palayo. Ito ay isang paglabag sa kanilang hindi nakasulat na kasunduan. Isang paglabag sa pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi siya gumalaw. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Ang bigat ng ulo nito sa kanyang balikat. Isang bagay na pamilyar ngunit matagal nang nawala. Isang bagay na simple. Isang bagay na, totoo, hayaan mo na. Pagod lang siya, sabi niya sa kanyang sarili. Isang dahilan, isang palusot para hindi aminin na sa isang saglit, sa gitna ng pagod at katahimikan ng umaga, ang presensya nito ay hindi nakakainis. Ito ay nakakapanatag. Hindi niya namalayan ang sarili na bahagyang nagpabagal sa pagmamaneho, na para bang sinusubukan niyang pahabain pa ang sandaling iyon. Nang sa wakas ay pumasok sila sa tarangkahan ng mansyon, doon lang niya marahang ginising si Ara. Nagulat ito nang mapagtantong nakasandal ito sa kanya at mabilis na umayos ng upo. Ang mukha ay namumula. Pasensya na, sabi nito. Hindi sumagot si Marco. Ipinark niya ang sasakyan sa harap ng malaking pinto. Ngunit bago pa man sila makababa, isang sasakyan ang nakita nilang nakaparada na malapit sa fountain, isang puting sports car na kilalang-kilala ni Marco.
Isang sasakyan na kumakatawan sa isang parte ng kanyang buhay na pilit na niyang kinakalimutan. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng mansyon, isang babae ang lumabas. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida na tila sumisigaw ng kayamanan at kumpiyansa. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin habang naglalakad siya palapit sa kanila. Isang perpektong ngiti ang nakapinta sa kanyang mapupulang labi. Napatigil sa paghinga si Marco. Ang anumang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Tila ba ang lahat ng pader na muli niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho sa isang iglap. Victoria Lopez. Ang pangalan ay isang lason sa kanyang isipan. Ang babaeng minahal niya ng buo. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan. At ang babaeng sumira sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Huminto ito sa tapat ng bintana sa gilid ni Marco. Ang ngiti ay hindi nawala. Ngunit nang makita nito si Ara sa passenger seat at ang batang natutulog sa kandungan nito sa likod, isang bahagyang pagkunot ng noo ang sumilay sa perpektong mukha nito. Isang kislap ng pagkalkula at pagtataka ang dumaan sa mga mata nito bago muling napalitan ng matamis na pagkukunwari. Ibinaba ni Marco ang bintana. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Sinisikap itago ang unos sa kanyang kalooban. Victoria, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng umaga. What are you doing here? Ang ngiti ni Victoria ay lumawak, na para bang hindi niya napansin ang lamig sa boses ni Marco. Inilapit niya ang kanyang mukha. Ang mamahaling pabango ay pumasok sa loob ng sasakyan. Isang amoy na dati ay kinahuhumalingan ni Marco, ngunit ngayon ay tila nakakasakal. Is that how you greet me after all this time, Marco? Malambing niyang sabi, ngunit may bahid ng panunumbat. Walang hello? Walang I missed you? Hindi. Sumagot si Marco. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang bawat salita mula sa bibig nito ay isang paalala ng kasinungalingan. Ibinaling ni Victoria ang kanyang tingin kay Ara, na tahimik na nakaupo sa tabi ni Marco. Sinuri niya si Ara mula ulo hanggang paa, ang simpleng damit, ang pagod na mukha, ang buhok na bahagyang magulo. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngisi ng pangmamaliit ang sumilay sa labi ni Victoria bago ito muling ngumiti ng matamis. And, who is this? Tanong niya. Ang tingin ay bumalik kay Marco, ngunit ang tanong ay malinaw na para kay Ara. Mula sa kanyang kinauupuan, naramdaman ni Ara ang bigat ng tingin ni Victoria. Para siyang isang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Naramdaman niya ang agwat sa pagitan nilang dalawa, hindi lang sa pananamit o sa itsura, kundi sa mundo. Si Victoria ay araw, siya ay isang anino. Bago pa man makasagot si Marco, na tila naghahanap ng tamang salita para sa isang sitwasyong wala namang tamang salita, si Victoria na mismo ang nagsalita. Surprise, babe, I'm back. Ang salitang babe, na binitiwan ng may kasamang panunukso at pag-aari, ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Para kay Ara, ito ay isang malinaw na deklarasyon. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ng lalaking katabi niya, isang paalala na ang kasal nila ay isang palabas at ang tunay na bida sa buhay ng lalaking ito ay kararating lang. Naramdaman ni Marco ang pagbabago sa hangin. Ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa pagitan nila ni Ara kanina ay biglang nag-freeze pabalik, mas makapal at mas matibay pa kaysa dati. Ang pagbabalik ni Victoria ay hindi lang pagbabalik ng isang tao mula sa nakaraan. Ito ay pagbabalik ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagdududa, at ng lahat ng dahilan kung bakit hindi na siya kailanman muling nagtiwala. At habang nakatingin siya sa magandang mukha ni Victoria, at pagkatapos ay sa pagod ngunit determinadong mukha ni Ara, alam ni Marco na ang simpleng komplikasyon sa buhay niya
ay malapit nang maging isang ganap na digmaan. Ang salitang babe ay lumabas sa bibig ni Victoria na parang isang matamis na lason at naramdaman ni Ara ang epekto nito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang anumang koneksyon, gaano man kaliit, na naramdaman niya para kay Marco kanina sa sasakyan ay biglang naglaho na parang bula. Bumalik siya sa realidad. Siya si Ara Reyes, ang babaeng pumasok sa isang kontrata, at ang babaeng nasa harapan niya, si Victoria Lopez, ang nakaraan at marahil ang kinabukasan ng lalaking pinakasalan niya sa papel. Bumaba sila ng sasakyan. Binuhat ni Ara ang natutulog na si Leo. Walang sinabi si Marco, ngunit ang kilos nito ay nagbago. Ang pader na tila nagkaroon ng mga bitak kanina ay muling buo at mas mataas pa. "Oh, Marco, hindi mo man lang ako ipapakilala?" sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring panunukso habang sumusunod sa kanila papasok ng mansyon. Huminto si Marco sa gitna ng foyer. "Victoria, this is Ara." "Ara." Si Victoria. Ang pagpapakilala ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Ngumiti si Victoria kay Ara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nice to meet you." Bago pa man makasagot si Ara o makakilos si Marco, isang malakas na boses ang pumuno sa lugar. "Victoria, Hija, nagbalik ka." Si Don Ricardo, nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang ngiti ni Victoria ay naging mas sinsero. "Tito Ricardo, I missed you!" Agad itong lumapit at magalang na nagmano sa matanda. Napanood lang ni Ara ang eksena. Ang paraan ng pag-uusap ni na Don Ricardo at Victoria ay puno ng pagiging pamilyar. Ito ang mundo nila. Siya ang dayuhan. Siya at ang kanyang tatlong pamangkin. "Dito ka, na magapunan." "Hiha," alok ni Don Ricardo. At ganoon na nga ang nangyari. Ang hapagkainan na puno ng tensyon kagabi ay napalitan ng isang hapagkainan na puno ng mga alaala na hindi kasama si Ara. Umupo si Victoria sa tabi mismo ni Marco. Ang kanyang silya ay halos nakadikit na rito. Si Ara, gaya ng dati, ay nasa kabilang dulo kasama ang mga bata. "Naaalala mo ba, Marco? Yung trip natin sa Paris?" Simula ni Victoria, ang boses ay masigla. "Nawala tayo sa gitna ng gabi, at ang tanging dala natin ay isang bote ng wine at yung sirang French phrase book mo." "Akala ko mamamatay na tayo sa ginaw!" Tumawa ito, isang tawang musikal na pumuno sa silid. Hindi sumagot si Marco, ngunit isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi nito. "Tapos, yung sa Amanpulo? Nung sinubukan mong mag-surf at halos malunod ka kung hindi pa kita hinila?" Patuloy ang kwentuhan ni Victoria. Bawat alaala ay isang patunay kung gaano sila kalapit, kung gaano kalalim ang kanilang pinagsamahan. At sa bawat kwento, si Ara ay lalong lumiliit sa kanyang upuan, lalong nararamdamang hindi siya kabilang. Nakatuon lang siya sa pagsubo ng pagkain sa mga bata, na para bang iyon ang pinakamahalagang trabaho sa mundo, isang paraan para maging invisible. Pagtapos ng hapunan, lumabas si Victoria, dala ang tatlong malalaking paper bag na may tatak ng isang mamahaling toy store. "Of course, may pasalubong ako sa mga bata." Ang mga mata ni na Liam, Leo, at Leah ay nanlaki sa tuwa. Mga robot, isang malaking manika, mga laruang hindi pa nila nakikita kahit sa panaginip. "Wow! Thank you po!" Sabay-sabay nilang sabi. "You're welcome, sweethearts," sabi ni Victoria. Hinahaplos ang buhok ni Leah. Tumingin ito kay Ara, at sa ilalim ng matamis na ngiti, mayroong talim. Mahalaga na sa murang edad pa lang, masanay na ang mga bata sa mga dekalidad na bagay. It helps build good taste. Ang mga salita ay isang sampal, isang banayad ngunit malinaw na insulto sa kahirapan ni Ara.
sa kanyang kawalan ng kakayahang ibigay ang mga bagay na iyon sa mga batang pinalaki niya. Kinagabihan, habang kumukuha ng isang basong tubig sa kusina, naramdaman ni Ara ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Paglingon niya, si Victoria, wala na ang matamis na ngiti. Ang mukha nito ay seryoso at malamig. "Let's get one thing straight," sabi nito sa mahinang boses, na para bang ayaw magparinig sa mga kasambahay. "Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo o kung paano mo nagawang paikutin si Tito Ricardo. Pero si Marco, akin siya." Lumapit ito. Ang mga mata ay nanlilisik. "Kaya habang nandito ka, i-enjoy mo lang ang malambot na kama at ang masarap na pagkain dahil pansamantala ka lang. Isa ka lang placeholder, kaya huwag kang magkakaroon ng anumang ideya sa isip mo. Know your place." Tumalikod ito at umalis na parang walang nangyari. Iniwan si Ara na nanginginig sa kinatatayuan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pabalik siya sa kanyang kwarto. Placeholder. Pansamantala. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mga boses mula sa nakabukas na pinto ng library. Boses ni Victoria at ni Marco. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita ay malinaw. "Oh, this is ridiculous, Marco!" Narinig niyang sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "You can't fool me!" Kitang-kita ko kung paano kanya tingnan, kung paano ka tingnan ng lolo mo. "This is just a fake marriage, isn't it? Para makuha mo ang mana mo." Isang sandali ng katahimikan. "That's none of your business, Victoria," sagot ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng galit. Hindi na narinig ni Ara ang kasunod. Mabilis siyang naglakad palayo, ang puso ay dumadagundong. So, alam pala ni Victoria. Hindi lang pala siya ang nakakaalam. Ang buong buhay niya sa mansyon na ito ay isang malaking kasinungalingan na kahit ang babaeng ito ay kayang basahin. Kinabukasan, may ilang mga kaibigan si Don Ricardo na bumisita para sa isang impormal na pananghalian. Isang paraan, naisip ni Ara, para ipakilala siya sa kanilang mga kaibigan bilang asawa ni Marco. Nakasuot siya ng isa na namang hiram na bestida. Isang simpleng kulay krema na damit. Pilit siyang ngumingiti. Pilit na nakikihalubilo. Ngunit ang pakiramdam ay isa siyang impostor. Si Victoria, syempre, ay naroon din, nagniningning sa isang mamahaling damit, komportable na nakikipag-usap sa lahat. Habang tumutulong si Ara sa isang kasambahay na mag-abot ng inumin sa mga bisita, dumaan sa kanyang harapan si Victoria na may hawak na kopita ng red wine. Biglang natisod si Victoria. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang laman ng kopita, ang matingkad na pulang alak, ay tumapon lahat sa harap ng bestida ni Ara, lumilikha ng isang malaki at nakakahiyang mantsa sa kulay kremang tela. Napasinghap ang ilang mga bisita. "Oh my God! I'm so sorry," sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat at pag-aalala. Kumuha ito ng tissue at tinapik-tapik ang damit ni Ara, na lalo lang nagpakalat ng mantsa. Tumingin ito kay Ara. Ang mga mata ay naglalaro sa tagumpay at sinabi sa isang boses na sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila, "Naku, pasensya ka na talaga. People like you probably don't have many nice clothes." Napanood ni Marco ang buong eksena. Ang pagkatisod ni Victoria, ang pagtapon ng alak, ang insulto na ibinalot sa pekeng paghingi ng tawad. At sa isang sulok ng kanyang isipan, alam niyang sinadya iyon. Kilala niya si Victoria. Kilala niya ang galing nito sa paglalaro ng mga sitwasyon, sa pagtatanim ng maliliit na lason. Ngunit imbes na magalit kay Victoria, isang mas pamilyar na damdamin ang nanaig. Pagkayamot. Pagkayamot kay Ara dahil sa pagpayag nitong maging biktima. Pagkayamot sa sarili niya
dahil sa pagiging parte ng isang katawa-tawang palabas. Kaya wala siyang ginawa, nagkunwari siyang walang nakita. Mas madali iyon, mas ligtas. Ang pagtatanggol kay Ara ay mangangahulugan ng isang bagay na hindi pa siya handang aminin. Ngunit ang lason ay naitanim na. At kinabukasan, diniligan ito ni Victoria. Marco, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ni Victoria. Pumasok sa library kung saan sinusubukan ni Marco na magtrabaho. Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Saglit lang, it's about her. Wala tayong kailangang pag-usapan, Victoria. Malamig na sagot ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa laptop. Hindi ito pinansin ni Victoria. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya at inilapag ang kanyang cellphone sa lamesa. Marco, nag-aalala lang ako sa'yo. Ayokong makita kang masaktan at maloko ulit. Alam kong mabait ka. At madaling samantalahin ang kabaitan mo. Get to the point! Maring sabi ni Marco. Nag-atubili si Victoria. Isang perpektong pag-arte ng isang taong nagdadalawang isip na magsiwalat ng isang masakit na katotohanan. May nakita kasi ako. Ipinasundan ko siya. For your protection, of course. Ikiniling niya ang cellphone paharap kay Marco. Isang litrato ang nasa screen. Si Ara. Nakatayo ito sa isang maruming eskinita sa kung saang lugar sa Maynila. At may kasama itong lalaki, isang lalaking mukhang gusgusin at may itsurang hindi mapagkakatiwalaan. Sa litrato, iniabot ni Ara ang isang sobreng mukhang may lamang pera sa lalaki. Sinunod ni Victoria ang isa pang litrato. Halos pareho, ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti ang lalaki habang binibilang ang laman ng sobre. Para kay Marco, ang mga litrato ay hindi lang ebidensya. Ito ay isang multo mula sa nakaraan. Ang parehong pakiramdam ng panlalamig, ang parehong bigat sa dibdib. Ganitong-ganito ang naramdaman niya nang matuklasan niya ang panloloko ni Victoria noon. Ang lahat ng kabaitan at pagpapakumbaba ni Ara sa mga nakaraang araw ay biglang nabura. Sino ang lalaking yan, Marco? Tanong ni Victoria. Ang boses ay puno ng pag-aalala. At anong pera ang ibinibigay niya? Pera ninyo? Tumayo si Marco. Ang silya ay gumawa ng isang malakas na tunog sa sahig. Umalis ka na, Victoria. Ang boses niya ay kalmado. Ngunit sa ilalim nito ay isang nagbabantang galit. Marco, I said, leave! Nakuha ni Victoria ang mensahe. Tumayo siya, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi bago ito muling napalitan ng pekeng pag-aalala. Okay, I'll go. Just, please, be careful. Nang makaalis si Victoria, naiwan si Marco sa katahimikan ng library, ngunit ang isip niya ay napakagulo. Paulit-ulit niyang nakikita ang litrato, ang sobre, ang ngiti ng lalaki. Galit na galit siyang lumabas para hanapin si Ara. Nakita niya ito sa hardin. Tinuturuan si Leah na magsulat ng pangalan nito sa isang papel. Ang eksena ay napakapayapa, napaka-inosente, isang perpektong pagkukunwari. Naisip ng nababagabag na isip ni Marco. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Walang emosyon. Sumunod si Ara sa kanya pabalik sa library. Isinara ni Marco ang pinto. Saan ka galing kaninang umaga? Diretsahan niyang tanong. Nagulat si Ara sa biglaang interogasyon. Umalis po ako saglit. May pinuntahan lang po ako. Saan? Giit ni Marco. Sa dati poneming lugar. May kinuha lang po akong mga gamit na nailigtas ng isang kaibigan. Kaibigan? Ulit ni Marco. Ang boses ay may bahid ng pangungutya. Lalaki ba ang kaibigan mong ito? Nakita ni Marco ang gulat at sakit sa mga mata ni Ara. Opo, kaibigan ko po noong bata. Bakit po? At binigyan mo siyang ang pra? Natigilan si Ara. Ang gulat sa kanyang muka ay napalitan ng pagtatanggol.
Ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid. Paano niyo po nalaman? Hindi iyan ang tanong. Ang tanong ko, pera ba namin ang ipinamimigay mo sa mga kaibigan mo? Iyon na iyon. Ang akusasyon na tumama sa pinakasensitibong parte ng pagkatao ni Ara. Ang kanyang dangal, hindi po. Mariin niyang sagot, ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng nasaktang pride. May kaunti po akong naipon bago mangyari ang sunog. Humingi siya ng tulong. Ang asawa niya ay may sakit. Wala akong obligasyong magpaliwanag sa inyo. May obligasyon ka, sigaw ni Marco. Hindi na napigilan ang galit na nag-uumapaw sa kanya. Sa oras na pumasok ka sa bahay na ito at pirmahan ang kontratang iyon, naging obligasyon mo na ang maging tapat. Kaibigan, o baka naman kasabwat? Itigil niyo na yan, ganti ni Ara. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Dahil lang ba mahirap ako? Wala na akong karapatang magkaroon ng dangal. Dahil lang ba tinulungan ninyo ako? Pag-aari niyo na ang buong pagkatao ko? Kung ganyan ka ba ang tingin niyo sa akin, sana hinayaan niyo na lang kami sa kalsada. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang pinakamalaki nilang pagtatalo, baka mas mabuti pa nga, sigaw pabalik ni Marco. Ang mga salita ay lumabas bago pa niya mapigilan. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Nakita ni Marco ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ni Ara bago ito mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Sa labas ng library, nakatayo si Don Ricardo. Narinig niya ang lahat. Isang malungkot at galit na tingin ang ibinigay niya kay Marco bago ito naglakad para hanapin si Victoria. Kinagabihan, hindi na nagpakita si Ara sa hapunan at si Marco ay hindi na umuwi. Nagtungo siya sa isang high-end bar, isang lugar kung saan sinusubukan niyang lunurin ang kanyang mga demonyo sa mamahaling alak. Isang baso, 2, 3, ngunit imbes na makalimot, lalo lang niyang naaalala ang sakit sa mga mata ni Ara. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing totoo ang sinabi nito, ngunit mas malakas ang boses ng takot at ng nakaraan. Nag-iisa ka yata, napaangat ng tingin si Marco. Si Victoria, nakaupo sa tabi niya, na para bang nagkataon lang. Umalis ka, Victoria, sabi niya. Ang pananalita ay medyo mabagal na dahil sa alak. Alam kong masasaktan ka. Kaya ako nandito. Malambing nitong sabi, inilagay ang kamay sa braso ni Marco. I'm here for you, Marco. I always have been. Marahas na inalis ni Marco ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Tumayo siya, medyo nawawalan ng balanse. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Nag-iwan siya ng pera sa counter at naglakad palabas. Iniwan si Victoria na nagulat at naiinis. Pagdating niya sa mansyon, hating gabi na. Tahimik ang lahat. Ngunit ang alak sa kanyang sistema ay nagpalakas sa kanyang galit at pagkalito. Nakita niya si Ara sa pasilyo, kalalabas lang mula sa kwarto ng mga bata. Lasing at walang kontrol. Hinarang niya ito. Itinukod niya ang isang kamay sa pader. Ikinukulong si Ara. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay bumalot sa kanila. Sir, lasing po kayo, sabi ni Ara. Takot ngunit pilit na pinapakita ang katatagan. Ngumisi si Marco, isang ngising puno ng sakit. Lasing? Oo, lasing ako. Dahil sa'yo, dahil sa mga kasinungalingan mo. Lumapit pa siya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Ara. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit hindi iyon nakapigil sa lason na dumadaloy sa kanyang ugat. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya. Ang boses ay isang desperadong bulong. Magkano? Magkano ang kailangan mo para iwanan mo na kami? Isang malutong na tunog ang bumasag sa tensyonadong katahimikan ng pasilyo. Ang sampal, tumama ang palad ni Ara sa pisngi ni Marco.
Hindi ito malakas, ngunit puno ito ng lahat ng kanyang nasaktang damdamin, ng lahat ng kanyang pinigil na galit. Ito ay isang sampal para sa bawat masasakit na salita, sa bawat mapanghusgang tingin, at higit sa lahat, para sa huling akusasyon na tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Natigilan si Marco. Ang epekto ng sampal ay tila mas matindi pa kaysa sa epekto ng alak. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, na para bang ang sampal ay isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Hindi na hinintay ni Ara ang kanyang reaksyon. Mabilis siyang tumalikod, pumasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng may kasamang kalabog. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na kahoy at doon, sa dilim at kaligtasan ng kanyang silid, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi na niya kaya. Magkano ang kailangan mo para iwanan mo na kami? Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang lason na kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Iyon pala ang tingin niya sa kanya, isang bayaran, isang babaeng kayang bilhin ang pagkatao at patahimikin ng pera. Matapos ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis, tapos na. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Aalis siya. Aalis sila. Mas gugustuhin pa niyang bumalik sa kalsada. Mas gugustuhin pa niyang magmakaawa ng pagkain sa mga estranghero kaysa manatili sa isang bahay kung saan ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa alikabok. Nagsimula siyang mag-impake. Ngunit ano nga ba ang iimpakehin niya? Ang mga damit na suot nila ay hiram. Ang mga laruan ng mga bata ay bigay. Walang anumang pag-aari sa kanya sa loob ng malaking kwartong iyon. Ang tanging pag-aari niya ay ang mga alaala at ang mga bagay na naiwan ng kanyang ate. Lumuhod siya sa tabi ng kama at hinila ang isang maliit at lumang baul na kahoy mula sa ilalim. Ito lang ang tanging bagay na naisalba niya mula sa sunog, isang baul na puno ng mga gamit ni Katrina. Hindi niya ito binuksan mula noon. Napakasakit isipin na ang lahat ng natira sa kanyang kapatid ay kasya na lang sa isang maliit na kahon, ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang ayusin ang lahat bago sila umalis. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Ang amoy ng lumang papel at lavender ay sumalubong sa kanya. Sa loob ay may ilang mga damit na nakatupi, isang kwintas na may peking perlas, at ilang mga litrato. Sa ilalim ng lahat, may isang tumpok ng mga sulat na nakatali ng isang kupas na laso. Kinuha niya ang mga sulat. Ang pag-usisa ay nanaig sa kanyang kalungkutan. Sino ang sinusulatan ng kanyang ate? Binuksan niya ang isa. Ang sulat ay mula sa isang lalaki. Ang sulat kamay ay maganda at puno ng pagmamahal. Binasa niya ang ilang linya. Katrina, aking mahal, bilangin mo na lang ang mga araw. Malapit na tayong magkasama. Malapit na nating buuin ang ating munting pamilya. Binuksan niya ang isa pa. Sulat kamay naman ni Katrina. Miguel, hindi ko na kayang maghintay. Ang mga munting anghel sa sinapupunan ko ay hindi na mapakali. Alam kong naghihintay na rin silang makita ang kanilang ama. Miguel. Ang pangalan ay tila umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Munting anghel. Mga anghel. Plural. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Naghalungkat siya sa ilalim ng baul at doon, nakita niya ang isang litrato. Medyo luma na. Nakangiti si Katrina sa litrato. Masaya at walang problema at nakaakbay sa kanya ang isang lalaki. Isang lalaking nakangiti rin. Isang lalaking pamilyar. Saan niya nakita ang mukhang ito? Napatingin si Ara sa labas ng kanyang kwarto, sa malawak na pasilyo. At doon, sa dingding,
nakasabit ang isang malaking oil painting ng isang binatang lalaki. Ang opisyal na larawan ng yumaong kapatid ni Marco. Parang kidlat na tumama sa kanyang utak ang lahat. Ang mukha sa painting, ang mukha sa litrato. Iisa lang, si Miguel de la Vega. Nanginginig na pinulot niya ang sulat. Miguel, Miguel de la Vega, ang ama ng mga anak ni Katrina, ang ama ng mga pamangkin niya, ang ama ni na Liam, Leo at Lia. Napatayo siya. Ang mga tuhod ay nanghihina. Napatingin siya sa litrato, sa mga sulat, at pagkatapos ay sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog ang tatlong bata, ang mga de la Vega. Sila ay mga de la Vega. Ang dugo ng pamilyang ito ay nananalaytay sa mga ugat ng mga batang inalagaan niya. Hindi ito pwede. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Kaya pala sila dinala ni Don Ricardo dito. Kaya pala ipinilit ang kasal. Alam ba ng matanda? Nakatayo lang siya sa gitna ng kwarto, hawak-hawak ang litrato na parang isang basag na piraso ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gulat, takot, pagkalito. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na bumuhos sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay seryoso na. Halatang medyo nahimasmasan na. Pumasok ito, marahil para humingi ng tawad o marahil para ituloy ang kanilang pagtatalo. Ngunit natigilan ito nang makita ang itsura ni Ara, ang gulat sa kanyang mukha, ang mga papel na nakakalat sa sahig, at ang litratong mahigpit niyang hawak. Anong problema? Tanong nito. Ang boses ay nag-aalangan. Hindi makasagot si Ara. Lumapit si Marco. Nakita niya ang litrato sa kamay ni Ara. Sa isang mabilis na kilos, inagaw niya ito. Tinitigan niya ang litrato. Ang kapatid niya, si Miguel, na masayang nakaakbay sa kapatid ni Ara. Ang init na dala ng alak ay biglang nawala sa kanyang sistema. Napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang panga, ang mga piraso. Ang mga piraso na hindi niya maintindihan noon ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang paraan na nakapangingilabot. Ang mga bata. Ang tatlong bata. Ang kanilang edad. Ang biglaang pagdating ni Don Ricardo sa eksena ng sunog na parabang isang himala. Ang hindi maipaliwanag at desperadong kondisyon ng kanyang lolo para sa mana, ang kasal. Ang lahat ng ito, lahat ng piraso, ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, isang larawan ng isang perpekto at napakatagal na panloloko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang litrato. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng lasing na galit, ay ngayon ay kalmado na. Isang nakakatakot na kalma. Isang kalmadong puno ng pinakamatinding uri ng pagkamuhi. Tumingin siya kay Ara. Hindi bilang isang babaeng nakakaawa o isang babaeng nakakainis. Tumingin siya dito na parabang nakikita niya ito sa unang pagkakataon, isang ahas, isang traidor, ang arkitekto ng kanyang kahihiyan. Kaya pala. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang parusa. Kaya pala, kilala ka ng lolo. Humakbang siya palapit. At napaurong naman si Ara hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang likuran. Wala nang daan para makatakas. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay na may hawak na litrato. Iwinawasiwas ito ng marahan sa pagitan nilang dalawa na parabang ito ang pinakamatibay na ebidensya sa isang paglilitis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng sakit ng isang taong muling pinagtaksilan, ngunit sa pagkakataong ito ng sarili niyang pamilya. Plinano niyo itong lahat, plinano niyo itong lahat. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto, puno ng sakit at ng bigat ng pagkakanulo. Para sa kanya,
Ang litrato sa kanyang kamay ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ang huling piraso sa isang puzzle na matagal na niyang sinusubukang buuin nang hindi niya namamalayan. Hindi. Hindi totoo yan, Marco. Ngayon ko lang nalaman. Nagsimulang magpaliwanag si Ara. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Wala akong alam. Ngunit para kay Marco, ang mga luha ni Ara ay bahagi na lang ng isang perpektong pag-arte. Ang kanyang tiwala ay nadurog na. Hindi lang minsan, kundi makalawa. Ang unang pagtataksil ni Victoria ang nagturo sa kanya na magduda. Ang pagtataksil na ito, na kinasasangkutan ng sarili niyang pamilya, ang nagturo sa kanya na huwag nang magtiwala kailanman. Wala kang alam? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Talaga ba, Ara? Ang galing mong umarte. Ang galing niyong lahat. Ang ingay ng kanilang pagtatalo ay umabot sa labas. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Don Ricardo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad na ibinaling ni Marco ang kanyang galit sa matanda. Ito ang mas masakit. Ang pagkakanulo ng isang estranghero ay isa, ngunit ang pagkakanulo ng sarili mong lolo ng taong iginagalang mo ay ibang klase ng sakit. Huwag na tayong maglokohan dito, Lolo, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ipinakita niya ang litrato. Alam nyo? Hindi ba? Alam nyo sa simula pa lang, nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ng kanyang lolo. Ang pagkukunwaring pagkalito ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Isang pag-amin na walang salita. Marco, anak. Huwag niyo akong tawaging anak! Sigaw ni Marco. Ginamit niyo ako! Ginamit niyo kaming lahat! Ang kasal na ito, ang pagdadala niyo sa kanila dito, lahat ng ito ay isang malaking palabas para lang maipasok ang mga anak ng paborito niyong apo sa pamilyang ito, tama ba? Parang gumuho ang sahig na tinatapakan ni Marco. Pakiramdam niya ay isa siyang tau-tauhan sa isang laro na hindi niya alam na nilalaro pala. Ang kasal, ang mana, ang lahat ng sakripisyo niya lahat ay para sa kapakanan ng mga anak ng yumaong kapatid niya. Mga anak na itinago sa kanila. Hinala lang, mahinang sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nang makita ko ang balita tungkol sa sunog, ang pangalan ni Ara Reyes, ang tatlong bata, nagkaroon ako ng hinala. Ipinahanap ko sila. At nang makita ko ang mga bata, nakita ko si Miguel sa kanila. Hindi ako sigurado, Marco, pero kailangan kong subukan. Ang pag-amin ay isang punyal na sumaksak sa puso ni Marco. Hindi na mahalaga kung hinala lang o kasiguraduhan. Ang mahalaga, niloko siya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang mundong puno ng mga sinungaling. Ang babaeng asawa niya, ang lolong pinagkakatiwalaan niya. Lahat sila ay may tinatagong lihim. Siya lang ang walang alam. Siya ang naging tulay. Siya ang ginawang tanga. Sa gitna ng mabigat na katahimikan at ng mga hikbi ni Ara, isang tunog ang bumasag sa lahat, ang doorbell. Isang mahaba at paulit-ulit na tunog na tila may importanteng sadya ang kung sino man ang nasa labas sa ganitong oras ng gabi. Walang kumilos. Hanggang sa isang katulong ang nag-aalangang kumatok sa pinto ng kwarto. Sir, Don Ricardo, nandito po si Attorney Santos. Importante daw po. Nagkatinginan si Marco at ang kanyang lolo. Si Attorney Santos, ang abogado ng pamilya, sa ganitong oras? Anong problema ang mas hihigit pa sa problemang kinakaharap na nila ngayon? Papasukin mo. Utos ni Don Ricardo. Maya-maya lang, pumasok si Attorney Santos sa pasilyo. Isang lalaking nasa edad 50, palaging seryoso at formal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon, isang halo ng pagkasabik at pag-aalala, at hindi siya nag-iisa, ay may ng 99 definition.
May isang lalaking nakatayo sa likuran niya. Nakatayo lang ito roon, payat, nakasuot ng simpleng pantalon at t-shirt na medyo maluwag sa kanya. Ang buhok nito ay medyo mahaba at ang kanyang mga mata ay tila naliligaw, puno ng pagkalito habang tinitingnan ang karangyaan ng paligid. Ngunit ang mukha, napatigil sa paghinga si Marco. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakabibinging pagkabigla. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Parang nananaginip siya. Isang masamang panaginip. Ang lalaking iyon, ang hubog ng kanyang panga, ang kanyang ilong, ang kanyang mga mata, mas payat, mas pagod, mas matanda tingnan ngunit walang duda. Diyos ko! Narinig ni Marco ang pabulong na sabi ni Don Ricardo na napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ng matanda. Si Ara ay napatakip ng bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Parang isang multo mula sa nakaraan. Isang multong dapat ay matagal nang nananahimik sa ilalim ng lupa. Si Miguel, pasensya na po sa abala. Nagsimula si Attorney Santos. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Mahabang kwento, pero natagpuan namin siya sa isang probinsya sa Batangas. Isang aksidente. Ang mga salita ng abogado ay parang ugong na lang sa pandinig ni Marco. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kapatid niya. Buhay, nakatayo sa harapan niya. Ang kapatid na inakala niyang patay na. Ang gulo, ang galit, ang pagtataksil lahat ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng imposible. Dahil sa ingay, ang mga pinto ng kwarto ng mga bata ay bumukas. Sina Liam, Leo, at Lia ay lumabas, kinukusot ang kanilang mga mata, nagtataka sa kaguluhan. Tita Ara, anong nangyayari? Tanong ni Liam. Ang kanilang mga mata ay napadako sa mga bagong dating. Tinitigan nila si Attorney Santos at pagkatapos ay ang lalaking kasama nito, ang lalaking may pamilyar na mukha. Ang lahat ay natahimik. Ang mga matatanda ay hindi makapagsalita, paralisado sa kani-kanilang mga emosyon. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang maliit na boses ang bumasag sa lahat. Si Liam, na nakatingin ng diretso sa estranghero, ay humila sa duster ni Ara. Itinuro niya ang lalaking kahawig ng nasa litrato. Tita Ara, sino po siya? Kamukha niya po si Daddy sa picture. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking panaginip na hindi magising-gising ni Ara. Ang mansyon ng mga De La Vega ay naging sentro ng isang tahimik na unos. Si Miguel, na ngayon ay tinatawag nilang Mike dahil iyon ang pangalang ginamit niya sa Batangas, ay gumagalaw sa loob ng bahay na parang isang estranghero, isang multo na may mukha ng nakaraan, ngunit walang alaala. Pinagmamasdan sila ni Ara mula sa malayo. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Don Ricardo sa nawawalang anak, isang halo ng hindi masukat na saya at matinding kalungkutan. Nakikita niya ang pag-iwas ni Marco sa kapatid, na tila hindi pa rin matanggap ang imposible. Ngunit ang pinakamasakit at pinakamagandang pagmasdan ay ang ugnayan ni Miguel sa mga bata. Isang hapon, nakita niya si Miguel na nakaupo sa hardin. Lumapit si Leo. May dalang bola, walang salita, inihagis niya ito kay Miguel. At si Miguel, na may ngiti sa labi, ay sinalo ito at ibinalik. Nagsimula silang maglaro. Isang tahimik na laro ng paghahagis at pagsalo. Lumapit si Liam at nakilaro. Si Lia naman ay umupo sa tabi ni Miguel, isinandal ang ulo sa braso nito at nanood lang. Walang nakakaalam sa kanila na sila ay mag-aama. Ngunit may isang bagay doon, isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng dugo o ng alaala. Isang bagay na nararamdaman lang. Kamukha mo sila, sabi ni Ara. Lumapit kay Miguel. Napatingin ito sa kanya
Ang mga mata ay puno ng pagkalito, sabi nila. Pero wala akong maalala. Tumingin ito sa mga bata. Pero kapag kasama ko sila, pakiramdam ko. Tama, pakiramdam ko. May isang piraso sa akin na nabubuo ulit. Sa mga sandaling iyon, ang galit at pagdududa na naramdaman ni Ara para sa mundo ay pansamantalang nawawala. Ngunit ang kapayapaang iyon ay isang ilusyon. At si Victoria Lopez ang dumating para basagin ito. Pov, Marco de la Vega. Mr. de la Vega, live po ngayon sa TV ang press conference ni Miss Victoria Lopez at binabanggit po niya ang pamilya ninyo. Ang tawag mula sa kanyang sekretarya ay isang babala. Mabilis na binuksan ni Marco ang telebisyon sa kanyang opisina at doon, sa harap ng napakaraming kamera at mikropono, nakita niya si Victoria. Umiiyak, isang biktima. Ang tanging gusto ko lang po ay protektahan si Marco at ang kanyang pamilya, sabi ni Victoria sa garalgal na boses. Ngunit hindi ko na po kayang manahimik habang niloloko sila ng isang babaeng nagpapanggap na anghel. Isang babaeng nagngangalang Ara Reyes. Nanigas si Marco sa kanyang kinauupuan. Matagal na po niyang alam na ang mga batang daladala niya ay mga De La Vega, patuloy ni Victoria. Ginamit niya ang impormasyong iyon para makapasok sa mansyon, para makuha ang tiwala ni Don Ricardo, at para pilitin si Marco sa isang pekeng kasal. Isa po siyang manloloko at manggagamit. Ang mga salita ay parang bala ng baril. Bawat isa ay tumatama sa mga duda na dati nang naitanim sa isipan ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang nakikita niya ay hindi isang babaeng nag-aalala. Ang nakikita niya ay isang desperadong manlalaro na inilalabas ang kanyang huling baraha. May isang bagay na hindi tama. Pinatay niya ang TV. Imbes na galit kay Ara, isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanya. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ang buong katotohanan, may tinawagan siya. Isang pribadong investigador na dati na niyang ginamit. Tony, it's Marco, sabi niya sa telepono. Kailangan ko ng pabor. Yung aksidente ng kapatid ko, si Miguel, 5 years ago. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye. Lahat. Hanapin mo ang driver na nakasaksi. Bayaran mo kung kinakailangan. I need the truth. Now, dumating ang gabi na parang isang malaking anino na bumalot sa mansyon. Ang balita tungkol sa press conference ay kumalat na. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. At pagkatapos, dumating si Victoria. Pumasok ito sa sala na para bang pag-aari niya ang lugar. May dalang isang folder na puno ng mga dokumento. Nandoon silang lahat, si Marco, si Don Ricardo, si Ara, na nakatayo sa isang sulok na parang isang nasentensyahan, at si Miguel na tahimik na nakaupo pinagmamasdan ng lahat. Good evening, sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng tagumpay. Nandito ako para ipakita sa inyo ang katotohanan. Inilatag niya sa lamesa ang mga dokumento. Mga pekeng bank statement na nagpapakitang may malaking perang idineposito sa pangalan ni Katrina Reyes ilang linggo bago ang sunog. Mga pekeng email. Isang perpektong gawa-gawang kwento ng isang planadong panloloko. Ito ang pruweba, sabi ni Victoria, nakatingin kay Don Ricardo. Plinano nilang magkapatid ang lahat. At nang mamatay ang kapatid niya, itinuloy ni Ara ang plano. Tumingin siya kay Marco. Marco, nakikita mo na ba? Ginagamit ka lang niya. Si Ara ay napayuko lang. Walang kakayanang ipagtanggol ang sarili laban sa mga kasinungalingang mukhang katotohanan. Ngunit si Marco ay hindi nakatingin sa mga dokumento. Nakatingin siya kay Victoria. Tapos ka na? Tanong ni Marco. Ang boses ay kalmado. Natigilan si Victoria. What? Tinanong kita kung tapos ka na sa palabas mo. Tumayo si Marco. Naglakad siya papunta sa gitna ng sala. Magaling, Victoria. Napakagaling. Halos maniwala na ako. Tumingin siya kay Ara. At sayo, patawarin mo ako dahil sa isang saglit.
Nagduda ako. Ibinalik niya ang tingin kay Victoria. May isang bagay ka lang na nakalimutan sa perpekto mong kwento. Ang aksidente ni Miguel. Namutla si Victoria. Nag-imbestiga ako, Victoria. Patuloy ni Marco. At nahanap ko ang driver ng truck na nakabangga umano sa kotse ni Miguel. Alam mo ba ang sinabi niya? Sinabi niya na bago pa man ang banggaan, may isang puting sports car na humaharurot at biglang nag-cut sa linya ni Miguel. Nawalan ng kontrol ang kapatid ko. Ang puting sports car. Hindi na huminto. Humakbang si Marco palapit. Ang driver. Natatandaan niya ang plate number. Isang vanity plate. Victoria. Ang kulay sa mukha ni Victoria ay tuluyang nawala. That's a lie. Kasinungalingan yan. Hindi ba't nag-away kayo ni Miguel noong araw na yon? Giit ni Marco. Dahil nalaman niya ang pagnanakaw mo sa kumpanya, sinundan mo siya. At ang ginawa mo, hindi lang iyon naging sanhi ng aksidente niya. Iyon ay attempted murder. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Victoria. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Tumingin siya kay Miguel. Mike! Miguel! Hindi mo ba ako naaalala? It's me, Victoria. I love you. Si Miguel, na kanina patahimik, ay tumayo. Tinitigan niya si Victoria. Walang alaala sa kanyang mga mata, ngunit mayroon doong pag-unawa. Isang primal na pag-unawa sa kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Lumapit si Victoria kay Ara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. You witch! Akmang sasampalin ni Victoria si Ara, ngunit isang braso ang mabilis na humarang. Si Miguel, hinawakan niya ang braso ni Victoria, ang mga mata ay malamig. Huwag mong sasaktan ang pamilya ko. Ang salitang pamilya ay tumama sa lahat. Kahit walang alaala, alam ng puso niya kung sino ang dapat niyang protektahan. Iyon na ang huling pagkakataon. Walang nagawa si Victoria kundi ang magpumiglas habang tinatawag ni Marco ang mga security guard para paalisin siya sa mansyon at sa buhay nila magpakailanman. Nang mawala na si Victoria, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang mga sugat ay sariwa pa. Si Miguel, pagkatapos ng kanyang ginawa ay tila napagod. Tumingin siya kay Marco at pagkatapos ay kay Ara. Ang dalawa ay magkalayo. Ngunit ang mga mata ay tila nag-uusap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Tumingin siya sa kanilang dalawa na para bang nakikita niya ang isang bagay na hindi pa nila nakikita sa kanilang mga sarili. Naaalala ko na ang pagmamahal ko kay Katrina. Sabi niya, ang boses ay malinaw. Pero nakikita ko ang pagmamahalan sa mga mata ninyo. Ang mga salita ni Miguel ay nanatili sa hangin, isang katotohanang kasing linaw ng sikat ng araw pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nakikita ko ang pagmamahalan sa mga mata ninyo. Sa mga sumunod na araw, ang mga salitang iyon ay naging isang tulay. Isang tulay sa pagitan ni Ara at ni Marco na dahan-dahan nilang tinatawid. Wala nang sigawan, wala nang pagdududa. Ang naiwan ay isang awkward na katahimikan, isang espasyo na puno ng mga hindi masabing salita, ng mga patawad na hindi pa nabibigkas. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nilapitan ni Miguel si Ara. Umupo ito sa tabi niya sa isang bench. Pinagmamasdan ang tatlong batang hindi niya maalala, ngunit minamahal na ng kanyang puso. Katrina. Nagsimula si Miguel. Ang boses ay mahina. Sa mga kwento ni Lolo at sa mga sulat na ipinakita mo sa akin, unti-unti ko siyang nakikilala. Isang babaeng masayahin, puno ng pangarap, at mahal na mahal niya ang mga batang ito. Tumingin ito kay Ara.
Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi na pagkalito, kundi pagtanggap. Ang mga pangarap niya para sa kanila. Ikaw ang tumupad, Ara. Binuhat mo ang isang responsibilidad na dapat ay sa akin. Inalagaan mo sila, minahal mo sila, sa paraang hindi ko pa kayang gawin ngayon. Pamilya ko sila. Simpleng sagot ni Ara. Alam ko. Ngumiti si Miguel. At nakita ko rin kung paano mo inalagaan ang kapatid ko sa paraang hindi niya alam na kailangan niya. Tinunaw mo ang yelo sa puso niya. Huminga ito ng malalim. Ang pagmamahal ko kay Katrina ay mananatili sa nakaraan. Isang magandang alaala ang kinabukasan ng mga batang ito. Mas magiging maliwanag kung buo ang pamilyang gagabay sa kanila. At ang pamilyang iyon ay ikaw at si Marco. Iyon ang pagpapala na hindi alam ni Ara na hinihintay niya, isang paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Kinagabihan, nakita ni Ara ang magkapatid na De La Vega na nag-uusap sa library. Hindi niya narinig ang lahat, ngunit nakita niya ang isang bagay na mas malakas pa sa mga salita. Nakita niya ang pagtango ni Marco, ang pagtapik ni Miguel sa balikat nito, at sa huli, isang mahigpit na yakap, isang yakap ng pagpapatawad, ng pagtanggap, at ng isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Ang sugat sa pagitan ng magkapatid ay nagsisimula ng maghilom. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Ara ang mga bata na naghahabulan sa damuhan, naramdaman niya ang paglapit ni Marco sa kanyang likuran. Tumayo ito sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Pareho silang nakatingin sa masayang eksena sa kanilang harapan. Ara, sa wakas ay sabi ni Marco, ang boses ay iba. Walang lamig, walang awtoridad. Ito ay boses lang ng isang lalaki, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Umarap si Ara sa kanya. Ang lahat ng ito, nagsimula sa isang kasinungalingan, sabi ni Marco. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ang kasal natin, isang kontrata, isang paraan para makuha ko ang mana. Pero sa bawat araw na nakasama kita, sa bawat pag-aalaga na nakita ko mula sa iyo para sa mga bata, sa bawat pagtitiis mo sa ugali ko, may nagbabago sa loob ko. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tinuruan mo akong makakita ulit, Ara. Tinuruan mo ako na ang halaga ng isang tao ay wala sa pera o sa pangalan, kundi sa puso. Tinuruan mo akong magtiwala ulit. Marco, hindi na ito kontrata, Ara. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi na ito para sa mana. Sa harap ng nagtatakang tingin ni Ara, dahan-dahang lumuhod si Marco sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ara Reyes, sabi niya, ang mga mata ay nagsusumamo. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo ako dahil sa aking pagiging bulag. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng pamilyang binuo mo para sa amin, gusto kong itanong, ang puso ni Ara ay tila hihinto sa pagtibok. Gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya kasama mo. Will you marry me, Ara? This time, for real? Ang mga luha na bumuhos mula sa mga mata ni Ara ay hindi na luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Sa likuran ni Marco, ang tawanan ng mga bata ay naging pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Tumango siya, hindi makapagsalita. Muli siyang tumango. Yes, oo Marco. Oo, isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. At habang nakatayo sila roon, sa gitna ng hardin, sa ilalim ng asul na langit, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho, napalitan ng isang pangako ng isang masayang bukas. At lumipas pa ang mga taon.
Ang hardin ng mansyon ng mga De la Vega ay mas lalong naging maingay. Mas maputi na ang kanyang buhok, mas marami ng guhit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang kapayapaan at kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Sa kanyang harapan, isang masayang kaguluhan ang nagaganap. Si Liam, Leo, at Leah, ngayon ay mga binatilyo at dalagita na, ay nakikipaglaro sa kanilang tatlong mas nakababatang kapatid, isang pares ng kambal na lalaki na kamukhang kamukha ni Marco at isang bunsong babae na may mga mata at ngiti ni Ara. 6 na bata, 6 na naglalakasang tawanan na pumupuno sa hangin. Lumapit si Marco sa kanyang lolo. Inakbayan ito. Ilang saglit pa, lumapit si Ara. May dalang isang pitsel ng malamig na juice. Ngumiti siya sa dalawang lalaki bago tumingin sa 6 na bunga ng kanilang pinagsamang nakaraan at kasalukuyan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang magulong, maingay, perpektong pamilya, isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Ara. Nahanap na niya ang kanyang tahanan. Hindi ito ang malaking mansyon o ang mga materyal na bagay. Ang tahanan niya ay ang mga taong ito, ang pamilyang binuo nila mula sa mga piraso ng dalamhati, pagdududa at pag-asa, hindi sa dugo. Naisip niya habang isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, kundi sa puso at sa mga pinagdaanan. Dito nabuo ang aming pamilya. At dito, nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad ni Ara at ang pader na itinayo ni Marco sa kanyang puso. Ang bawat kabanata ay isang paglalakbay hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa akin upang ipaalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagliko, sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-aaruga, pag-unawa, at pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagpapatawad hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili, upang makalaya tayo sa mga tanikala ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi at sa pinakamatinding unos, palaging may sisikat na isang mas magandang umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot at babaunin sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe mula sa inyo ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aking patuloy na pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, kwento, NG, Kapalaran.